Alam niyo po, ng ating ordinansa, ang mga nakasaad na bawal doon, una-una yung sa pilitang pagbubukas ng mga sasakyan para mambasa, yung pagsampa sa mga sasakyan o pagyanig nito. No? So specifically, yung kanyang ginawa na pagbabasa gamit ang water gun at yung pangdidila, no? Kung tutuusin, talagang walang violation ito. Kahit sa batas, no? Kinonsulta po namin sa ating mga abogado. Si Vice Mayor Agawida isang abogado. Kinonsulta natin ang ating city legal officer, ating city administrator. Lahat sila abogado. Wala kasing violation ng anumang batas. Ngunit kung sakaling yung rider na binasa niya, nasira ang cellphone o di kaya ang laptop, pwede siyang kasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property. Pero depende ngayon yan kung yung rider na ito ay pupunta dito upang mag-file ng complaint. Yun nga po yung sinabi ni Lexter kanina. Napanood ko rin yung kanyang pinost kahapon sa social media na humingin siya ng paumanhin dun sa rider. Ang gusto nga po sana mangyari ni Lexter ay makapagkita sila ng rider. I can actually arrange it doon po sa ating rider. Kung kayo po nanonood at nakikinig ngayon, kung magtitiwala po kayo sa akin, pwede ko pong i-arrange na makapagkita po sila ni Lexter dito sa aking tanggapan sapagkat unang-unang gustong humingi ng paumanhin ni Lexter sa kanya personally. Pangalawa, nais niyang handugan ng isang helmet at kapote. Ito yung kanyang paraan na humingi ng paumanhin dito po sa rider na kanyang binasa. Na kitang-kita naman po na talagang kanyang ginawa dito po sa mga viral videos. No? Again, it is up to the rider. Kung sakaling gusto niya mag-file ng kaso, choice po ng rider yan. Hindi lang yung rider, kung meron pang ibang mga naperwisyo si Lexter, kung ito ay mapapatunayan base sa mga CCTV o sa mga viral videos, option na po yan ng mga taong ito kung mag-file po sila ng kaso. Ngunit kung papagbasihan po natin ang ating ordinansa, wala po siyang bina-violate na anumang provisions po ng ating city ordinance patungkol sa ating basahan.